po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 11, 2023, Lunes ng ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 35, verses 1 to 10. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod ng lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na po ng panahon ng Adbyento at tayo po ay laging pinaalalahanan sa atin pong paghahanda. Maging handa tayo pero pinag-iingat sa atin pong mga pinaggugugulan ng ating enerhiya, ng ating panahon, maging ng ating mga resources. Kaya po ang unang pagbasa natin ngayon ay isang magandang mensahe mula kay Propeta Isaías na magkakaroon ng kasaganaan sa mundo at ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin sa pagdating ni Jesus. Ito po yung propesiya na ipinahayag niya na isisilang ang isang tagapagligtas. Madalas po natin naririnig yung katuparan, na pag binabasa natin yung Ebanghelyo, ito yung katuparan ng pahayag ni Propeta Isaías na ang isang darating, na ipinangako ng Diyos, siya ang magbabalik ng paningin ng mga bulag, makakarinig ang mga bingi, at lulundag ang mga pilay, makakapagsalita ang mga pipi. Ito yung kumbaga mga palatandaan na makikita nila ng katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga kung babalikan din po natin yung kwento na kung saan ay tinanong ni Juan Bautista, nagpasugo si Juan Bautista kay Jesus at tinanong kung siya na nga ba yung hinihintay na Mesiyas, at ito yung kanyang sinabi rin doon sa mga alagad ni Juan Bautista na sinabi, sabihin niyo sa kanila, nakakakita na ang bulag, nakakapagsalita ng mga bingi, nakakalakad ng mga pilay, at maging yung buhay, mga namatay ay naibabalik ang buhay. Na katunayan na katuparan din ng matutupad na yung pangako na isisilang ang isang tagapagligtas. At ito nga, ang dulot niya sa atin ay walang hanggang kaligayahan. Yung bang punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kaligayahan,
ang mararamdaman ng tao sa buong mundo dahil kay Jesus. At sana po, paalala din natin lagi na yung paghahanda ay wag lang maiwan sa physical o panlabas na paghahanda. Yung na nagdudulot talaga ng iba yung problema o anxiety sa mga tao. Kasi ang iniisip nila na madalas din sinasabi ng mundo, kailangan ang paghahanda natin, may bagong damit, may bagong gadget, mag-upgrade tayo. Pero nakakalimutan natin na ituon ang ating pong atensyon doon sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Kaya pag dating ng December 25, wala tayo. Wala tayo sa misa, wala tayo doon sa, hindi tayo pumunta ng Belen para tunghayan yung senaryo na ipinanganak sa isang sabsaban, ang isang tagapagligtas. Sana po isipin natin ngayon yung kung ano ba ang pinagkakabalahan natin, ano ang pinag-uukulan natin ng panahon na hindi naman talaga nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin. Kung ibabalik lang natin ang ating mga mata sa sanggol na makikita natin sa Belen, tsak, magkakaroon tayo ng kapayapaan na hinahanap-hanap natin, kapayapaan sa ating kalooban. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.